Max POV. Max, namamaga ba yung mata mo? Tanong sa akin ni Suzy habang bumaba kami sa hagdan. Papunta na kami ngayon sa bahay ni Madam. Nanood kasi ako ng mga nakakaiyak na video kanina. Hindi ko napigilang lumuha. Pagdadahilan ko. Halata ba? Hindi naman masyado pero medyo mapula pa. Kala ko umiyak ka na dahil nakita mo si Warren na may ibang babaeng kasama kanina eh. Nagsisimula ka na naman. Kalimutan mo na nga kung ano mang nakita mo. Wika ko at nauna nang bumaba sa kanya. Mabuti na lang at may mahigit 2 oras pa bago kami umalis kanina, kaya medyo nakatulog ako na ilang minuto. Yun nga lang di nawala ang magana mata ko dahil sa kakaiyak ko kanina. Max, sumasama ka na yata kay Susie. Baka malaman ko sa susunod hindi ka na tomboy pero pokpok ka na. Nakangising wika ni Marky nang tuluyan na kaming makababa sa hagdan ni Susie. Nakatambay na naman siya sa harap ng bahay niya at dahil sa ibaba ng apartment namin sila nakatira, hindi maiwasang makita ko palagi ang pangit niyang mukha. Manahimik ka, Marky. Hindi pokpok ang kaibigan ko, ayusin mong tabas ang dila mo ha. Buisit na saad ko dito. Wala ako sa mood ngayon kaya kapag may humarang parang gusto ko na agad makipagbugbugan. Parang lahat ng mga asar sa akin gusto kong patulan. Hayaan mo na, Max. Kahit magpokpok ako, hindi naman yan papatulan. Awat sa akin ni Susie at tinila ako papunta sa may sakay ng jeep. Huwag mo na lang pansinin. Parang di ka na nasanay kay Marky eh. Pam-pam talaga yan. Type ka kasi kaya lahat pagpapapansin ginagawa. Nako, si Warren nga nagwapo at mayaman, di ko pinatulan. Siya pa kaya? Nakasimangot na sagot ko habang nakatayo kaming dalawa at naghihintay ng jeep. Siniko naman ako ni Susie habang may kakaibang ngiti sa mga labi niya. Ahem. So, aminado kang gwapo si Warren? May mapang-asar ng ngiti sa mga labi niya. Di naman ako bulag para hindi ko makita. Hinila ko na siya nang may dumaang jeep. Alam ko naman na ang daan patungo sa bahay ni na Madam, kaya nakasunod lang sa akin si Susie. Matapos mag-jeep, nag-tricycle kami hanggang sa makarating sa bahay ni Madam. Ito ang bahay ni Madam? Tanong ni Susie nang nasa labas na kami. Paano mo nalaman? Nakapunta na ako dito ng isang beses. Sagot ko at lumapit sa may doorbell at pinindot iyon. Agad namang lumabas si Ate Jenny na napangiti nang makita ko. Max! Masayang bati niya sa akin. Nakita kong nagtatakang tumingin sa akin si Susie. Siguro nagtataka siya kung bakit nga ba invited kami sa birthday ni Madam. Tapos kilala pa ako maging ng katulong na si Ate Jenny. Hello po. Pinapunta po kami ni Madam ngayon. Kasama ko nga parang kaibigan ko, si Susie. Hello po. Bati ni Susie na kumakaway pa. Hello, ako si Jenny. Pasok kayo. Mas nalakihan ni Ate Jenny ang bukas ng gate para papasukin kami. Pagpasok namin sa bahay, walang tao. Pero tanaw namin ang mahabang mesa na maraming pagkain. Parang may fiesta doon. Pababa na si Ma'am. Maupo muna kayo. Saan ni Ate Jenny habang pinapaupo kami sa living room. Ate, wala pa talagang bisita? Kami lang? Di na nakatiis na tanong ni Susie. Wala. Hindi talaga nag-iimbita si Ma'am kapag birthday niya. Pero kung maganda naman palagi, akala mo maraming bisita. Kaya nasanay na lang din ako na kaming dalawang nagsiselebrate ng birthday niya. Mabuti nga inimbitahan niya kayo ngayon, kaya may kasama na kaming dalawa. Madaldal na pagkukwento ni Ate Jenny. Tahimik lang naman akong nakikinig sa mga sinasabi niya, habang si Susie ay patango-tango. Ganun po ba? Akala ko po bumalik na ang anak ni Madam. Si Ma'am Mira? Oo, pero ang alam ko, busy yata ngayon. Hindi ko pa nakikilalang anak ni Madam, pero bakit hindi nito magawang maglaan ng araw para sa birthday ng ina niya? Gano ba ito ka-busy? Di ko magawang maawa kay Madam. Mukhang di sila ganun ka-close ng anak niya. Tumingin ako sa paligid. Napatingin ako sa malaking picture na nakasabit sa dingding. Family picture yon. Si Madam, ang asawa niya, at ang anak nito. Bata pang anak ni Madam sa picture, kaya't siguro matagal na ang larawan. Mukha namang masaya silang pamilya dahil ang saya nilang tignan doon. Maliban doon, wala na akong ibang makita pang larawan. Painting na ang mga naroon, sumasakto sa vibes ng bahay.
Hello, masayang bungad ni Madam habang bumaba siya ng hagdan. Mabilis kaming tumayo ni Suzy para batiin siya. Happy birthday po! Sabay nabati namin sa kanya ni Suzy nang makababa na siya ng tuluyan. Salamat, mabutit dumating kayo. At least hindi na boring ang birthday ko. Nakangiti si Madam pero hindi nakaligtas sa mata ko ang lungkot na dumaan sa mga mata niya. Siyempre naman po, kaya ngayon alam na ninyo kung bakit absent ako sa trabaho. Hirit ni Suzy. Yes, it's okay. Nanatili ang ngiti sa mga labi ni Madam. Halika kayo, kumain na muna tayo. Maraming niluto si Jenny at may mga in-order din ako. Magpakabusog tayo ngayong gabi. Yaya niya sa amin. 5 lang ang nakaupo sa mahabang mesa, kasamang driver ni Madam na si Kuya Jun. Kahit sabihin pang 5 na kami, parang ang boring pa rin, kaya paano pa kaya kung silang 3 lang? Parang ang lungkot naman ang buhay ni Madam. Wala ba siyang pamilya o kaibigan? Kumanta muna kami ng happy birthday habang may maliit na cake na may kandila sa harap ni Madam. Pumikit siya at nag-wish bago niya yon hinihipan. Kita ko ang pamamasa ng kanyang mga mata nang magmulat siya. Salamat sa inyo, pasasalamat nito. Masaya kaming kumain, lalo na si Suzy na ang gana niya. May mga puto, lumpia, pansit, leche flan at kung ano-ano pa sa mesa. Meron ding mga fried chicken at inihaw na liempo. Sige lang, kumain lang kayo. Madami pang pagkain kaya huwag kayong mahihiya. Mamaya pagkatapos yung kumain, pwede kayong mag-inom. Bibigyan ko kayo ng alak. Nakangiting saad ni Madam at nakita ko naman ang malaking ngisi ni Suzy. Tuwang-tuwa siya sa narinig. Kami lang po? Hindi po ba dapat may kasama kayo dahil may birthday kayo? Tanong ni Suzy. Hindi kasi pwede si Ma'am Lauren dahil umiinom siya ng gamot saka baka biglang umuwi si Ma'am Mira. Sagot ni Ate Jenny. Makita ko lang kayong masaya, masaya na ako. Kaya huwag kayong mahihiya. Welcome na welcome kayo dito, lalo ka na, Max. Malaki ang utang loob ko sa'yo. Nakangiting saad ni Madam sa akin. Ibig sabihin, dahil pa rin sa utang loob niya sa ginawa kong pagtulong sa kanya, kaya niya kami inimbitahan ngayon? Sinabi ko naman sa kanya, kalimutan na niya ang bagay na yon. Hindi po ba nag-thank you na po kayo sa akin? Okay na po yun. Oo, pero hindi ko alam. Magaan ang loob ko sa'yo eh. Kaya nga nung makita kita kanina, talagang lumapit ako para imbitahan kita. Mabait na sagot nito kaya napangiti na lamang ako. Hindi po ba talaga uuwi ang anak ninyo? Biglang tanong naman ni Suzy. She's busy. Simpleng sagot ni Madam. Kahit na birthday ninyo? Kasi ako kahit minumura ako minsan ng nanay ko, kapag birthday niya umuwi ako. Dahil mas pagagalitan niya ako kapag hindi ako sumipot sa kaarawan niya. Daldal ni Mira. Simple kong sinipa ang paa niya para patigilin siya. Baka sensitive ang topic na yon kay Madam. Nakakahiya. Tipid nang umiti si Madam. Your mother is lucky. Siguro kasi kahit mabunganga ang nanay mo, mapagmahal pa rin siyang ina. Oo naman po. Kasi nga madalas kami nag-aaway. Kapag may umaway sa akin, lagot sa kanya. Gano'n naman talaga ang mga nanay eh. Kahit ako, kapag may nanakit kay Mira, magiging mandirigma ako. Ayoko na masasaktan ng anak ko. Siya na lang ang meron ako. Ang swerte naman ng anak ni Madam. Mahal na mahal niya. Kaso hindi man lang makauwi para samahan siya sa kaarawan niya. Tumikim ako dahil nagiging malungkot na ang usapan. Masarap po pala kayo magluto, Madam. Puri ko kay Madam para maiba ang usapan. Kumagat ako sa lumpia. Masarap siya. Si Jenny nagluto niyan. Sagot naman ni Madam kaya muntik na akong mabilaukan. Nagtawanan naman sila kaya nakitawa na lang din ako. Bumalik sa masayang atmosphere ang lahat. Puro tawanan na lang lalo na at nagjo-joke si Kuya Jun. Alam ninyo, makinig kayo sa akin. Lalaki ako kaya alam ko. Wika ni Kuya Jun na magsimula ng mag-inuman. Nandito kami sa sala. Paano ba malalaman na gusto ka ng isang lalaki, kuya? Kasi may friend ako eh. Super close na nung guy. Tapos yung guy, kahit inaaway siya ng friend ko, grabe pa rin ko makadikit. Sa tingin mo, type siya nung guy? Tanong ni Suzy. Posible. Kasi kung hindi, bakit naman siya didikit? Lalo na kung tinatarayan na siya. Paano kung makita siya ng friend ko na may kasamang ibang girl? Napatingin ako kay Suzy dahil sa tanong niya. Alam kong ako ang tinutukoy niya at si Warren. Yung nangyari kanina ang itinatanong niya kay Kuya Jun. Red flag, mabilis na sagot ni Ate Jenny. Ibig sabihin lang maraming babae yung lalaki.
Ay, pwede namang kaibigan lang. Depensa naman ni Kuya Jun. O kaya kapatid o pinsan. Tanungin niyo muna, baka naman nag-overthink agad kayo. Sweet sila eh. Dagdag ni Suzy. Ay, babaero. Sagot ni Ate Jenny. Bakit? Pwede namang maging sweet sa kapatid. Depensa ni Kuya Jun. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila. Ayoko magsalita dahil baka madulas ako, no? Lihim ko ngang pinanlalakihan ng mga mata si Suzy pero nginingisihan lang ako. Tumingin ako kay Madam. Nakita ko siyang nasa pathway sa my garden. Hawak niya ang phone niya at tila aligaga siya. Tumayo ako at lumapit kay Madam. Hinayaan kong tatlo na magsaya. Maya-maya uuwi na rin kami ni Suzy. Hindi kami pwedeng magpagabi ng husto dahil baka mahirapan kaming makasakay. Okay lang po ba kayo? Tanong ko na makalapit ako kay Madam. Lumingon siya sa akin at gumiti. Oo naman, masaya nga ako ngayon eh. Ngayon na lang ulit umingay ang bahay mula nang mamatay ang asawa ko. Malungkot na saan ito. Nung nabubuhay pa siya, palaging masayang bahay. Pero mula nang mawala siya, nawala na rin ang sigla nito. Kami na lang ni Mira ngayon, kaya't sa kanya na nabuhos ang atensyon ko. Mahal na mahal ko ang anak ko, kaya lahat gagawin ko para sa kanya. Pero ang anak niya, di ba lang makauwi sa birthday niya? Wala po ba kayong mga kaibigan o kamag-anak na pwedeng imbitahan kapag ganito ang kaarawan ninyo? Tanong ko sa kanya at tumingin ako sa kalangitan. Walang bituin, ang dilim-dilim. Wala akong masyadong kaibigan dahil busy ako maging housewife dati. Di ako masyadong lumalabas lalo na't madalas nasa abroad din ako kasama ng asawa ko. Kamag-anak, galit sila sa akin. Malungkot na umiti siya sa akin. Gusto kong itanong kung bakit pero pinigilan ko. Ayoko maging matanong masyado at baka may maitanong ako na hindi dapat. Alam mo ba kung bakit gusto kita? Kasi ang bait-bait mo. At higit sa lahat, gandang-ganda ako sa'yo. Hindi ko alam, may ganda ka na hindi kaya itago ng pagiging boyish mong manamit. Napakamot ako sa likod ng ulo ko dahil sa sinabi niya. Nahiya akong bigla. Hindi naman po. I can tell that you are a good child, Max. Kita kong hesitasyon mo nung unang beses kitang makita. Halatang napipilitan ka lang. Kaya malakas ang kutob ko na dahil sa pamilya mo kaya mo pinasok ang ganong trabaho. May mga kapatid pa po kasi akong pinapaaral. Swerte sila sa'yo. Naalala ko sa'yo yung kuya ko. Pinaaral din niya ako kaso binigo ko siya. Hindi ko natupad ang pangarap naming dalawa. Muling lumungkot ang anyo niya. Mukhang naalala niya ang kapatid niya. Birthday na birthday niya pero parang di siya masaya kahit gumingiti siya sa amin. Paano hindi niyo po natupad? Successful naman siya, mayaman, nakatira sa magandang bahay, kaya paano hindi natupad ang pangarap niya? Nabuntis agad ako. Di man lang ako nakabawi sa kanya, sa pamilya ko. May lungkot sa boses niya. Siguro nagsisi siyang nagkaanak ng maaga, pero nakapagtapos naman siya. Mas dinagdagan ko pa ang responsibilidad niya. Madami pa naman pong oras para makabawi kayo ngayon. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Ako nga bilang ate, ginagawa ko lahat para sa kapatid ko. Maaaring magalit din ako kung maligaw ng landas sa mga kapatid ko, pero hindi mawawala ang pagmamahal ko sa kanila. Sinusubukan ko, kahit pakiramdam ko huli na ako. Sa tingin mo ba makakabawi pa ako? Paano kung di niya ako mapatawad sa ginawa ko? Tumingala ito bago nakangiting tumingin sa akin. Pagpasensyahan mo na ako. Medyo nagiging emosyonal lang ako ngayon. Okay lang po. Wish ko po para sa inyo. Sana magkabati na kayo ng kuya ninyo. Ngumiti siya sa akin. Sa tingin mo? Sigurado po akong mahal kayo ng kuya ninyo. Basta, ipakita nyo lang na nagsisisi kayo. Sure ako na miss na rin niya kayo. Salamat, Max. Inawakan niya ang kamay ko. Nahiya ako dahil may kaloy yun samantalang ang lambot ng mga kamay niya. Pwede bang magtanong? Ano po yun? Totoo bang kaibigan mo lang si Warren Smith? Nagulat ako sa tanong niya. Naalala ko dati na sinabi niya sa akin na layuan ko si Warren. Sasabihin niya ba ulit yon? Opo. Pwede ba akong humiling sa'yo bilang birthday wish ko? Sige po, basta yung kaya ko pong gawin o ibigay. Pwede bang manatili lang kayong magkaibigan at wag nang hihigit pa doon? Nakikiusap ako sa'yo ngayon. Kung hindi mo kayang iwasan si Warren, wag kang iibig sa kanya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Bakit sa dami niyang pwedeng hilingin, yun pa?
Ayokong masaktan ka. Alam ko ang kaibigan lang ang turing niya sa'yo dahil one of the boys ka. Warren is afraid of commitment. He is a famous playboy in town. That kid is a heartbreaker. Kita ko ang pagkadisgusto sa mukha niya. Mukhang bad shot sa kanya si Warren ah. Alam ko naman po yun. Mabuti kung ganon. Nakangiting tugon nito. Halika na, pumasok tayo sa loob. Magsaya lang kayo at manonood lang ako. Sabi ng anak ko, hindi daw siya makakauwi agad kaya wag muna kayong umuwi. Niyaya na niya akong pumasok muli sa loob, pero mabigat na ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit maging si Madam, binabalaan niya ako kay Warren. Ano nga bang kasaranang nagawa ni Warren at ayaw sa kanya ni Madam? Hindi kaya sinaktan din niya ang nag-iisang anak ni Madam? Alas 10 na makauwi kami ni Suzy, pero hinatid kami ni Kuya June kaya hindi kami nakahirapan magsakay. Kuya June, mabait pala si Madam. Kasi kapag nasa club siya, hindi man lang siya humingiti. Kaya akala ko maldita siya. Pagdadaldal ni Suzy habang nagbabiyahe kami pa uwi. Nasa unahan siya nakaupo, habang mag-isa lang ako dito sa likod. Oo, mabait siya. Kaya nga spoil na spoil niyang anak niya eh. Bakit ganon? Hindi man lang umuwi yung anak niya. Hindi ko rin alam. Sagot ni Kuya June pero napansin kong may alam siya. Ayaw lang niyang magbigay ng detalye. Ito naman kasing si Suzy. Daig pang reporter at ang daming tanong. Ikaw, Max, hindi mo nasabi na close pala kayo? Baling naman sa akin ni Suzy. Tinulungan ko kasi dati tapos gusto palaging magpasalamat kaya siguro mabait siya sa akin. Siguro kung hindi siya umuo kanina nung nasa mall kami kay Madam, hindi ako pupunta. Napilitan lang ako dahil nakapangako na kami. Nang makarating kami sa tapat ng apartment, agad na kaming bumaba ni Suzy. Medyo nakainom si Suzy dahil kulang na lang gawin niyang tubig ang alak kanina. Wala ang sports car na madalas nakabarada dito para puntahan ka. Turo nito sa may gilid ng kalsada kung saan palaging nagpa-park si Warren. Baka busy. Kasama ibang babae? Oh, pakialam naman natin. Balik tanong ko at nauna nang umakyat ng hagdan. Hay nako, ako na sa stress sa love life mo eh. Problemado ang saan nito. Mas nakaka-stress ka. Binibigyan mo ako ng imaginary love life. Alam mo, Suzy, tantanan mong pagpupuyat. Masama na epekto sa kalusugan mo. Nagiging delusional ka na. Inirapan niya ako dahil sa sinabi ko. Che, pagtataray niya sa akin. Good night na. Kumunot ang noo ko nang umuso pa siya sa akin. Good night kiss, anito. Nandidiring tumingin ako sa kanya. May sabi ba siya? See? Ayaw mo akong bigyan ng kiss pero umagang umaga. Naghahalikan kayo. Good night. Putol ko sa sasabihin niya at mabilis na akong pumasok sa loob ng apartment ko. Ang daldal niya masyado. Agad na ako naglinis ng katawan at gumayak para matulog. Late na naman akong matutulog. Nasisira na ang sleep routine ko. Tiningnan ko muna ang phone ko kung may mensahe pero wala akong makita. Siguro dahil nakapagpadala na rin ako kanina matapos tumawag ng kapatid ko. May isang tao din akong inaasahang mag-text pero wala naman siyang text kaya nahiga na ako. Baka busy. Lumipas ang 2 araw na wala akong ginawa. Hindi ako pumasok sa trabaho dahil boss ko na mismo ang nagsabi na huwag akong pumasok pero bayad ang araw ko. Pero kagabi tumawag siya para sabihin magtungo ako sa bahay nila ng maaga kahit na araw ng linggo. Agad naman akong pumayag sa kanya dahil 3 araw naman na akong walang pasok. Pakiramdam ko nga sinuswerte akong bigla eh. Noong kailangan ko ng pera, biglang may nagbigay ng malaking tip sa akin. Tapos sinulok pa ako ni Warren kaya may pera akong nakatabi. Kaya nang tumawag si Bossing para di na agad ako tumanggi. Mabuti nga ako ang kinuha niyang driver kahit na hindi naman ako lalaki. Gusto ko nga sanang magnegosyo na lang mula sa perang hawak ko ngayon. Pero natatakot ako magsimula. Baka malugi. Mabuti na lang inalok ako ni Bossing ng bagong trabaho na mas malaki ang sweldo. Parang tinutulungan ako ng langit sa lahat ng mga problema ko. Maaga akong gumising dahil ngayon nga, pupunta ako sa mismong bahay ni na Bossing. Sinabi na sa akin ni Bossing ang address ng bahay nila at anong pinakamalapit na landmark para mabilis kong makita. May Google Map naman kaya kahit wala akong sasakyan, yun ang sinusundan ko para mahanap ang lugar na pupuntahan ko. Hindi nagparamdam sa akin si Warren. Huling beses na nagkita kami ay nung hinatid niya ako pa uwi matapos ko batulog sa kanila.
Hindi siya nangulit sa akin ng ilang araw, kaya tahimik ang buhay ko pero parang ang boring bigla. Ewan ko ba? Siguro nasanay na lang ako sa presensya niya. Maaring may iba rin siyang kinukulit kaya nakalimutan niya akong bigla. Napatingala ako sa mataas na gate na nasa harapan ko ngayon. Pipindutin ko palang sana ang doorbell pero kusa nang bumukas ang gate kaya namamanghang pumasok ako. Malaki ang bahay ni Bossing pero di naman yun kasing laki nung ginawa rin. Pero masasabi kong unang tingin pa lang, mayaman ang nakatira dito. Lalo na't nakita ko ang mga kotseng nakaparada. Nakita ko si Bossing na nakatayo sa main door, kaya agad akong lumapit sa kanya. Nakapajama at white t-shirt na plain lang to, parang bagong gising pa lang. Good morning, boss. Bati ko sa kanya at ginitian siya ng malaki. Good morning. Humakbang to papunta sa garahe, kaya sumunod ako sa kanya. This is the car you're going to drive. Hindi pa to alam ng asawa ko dahil kanina lang ito dinala dito. Na-drive dress ko naman na yan, kaya alam kong maayos. Di mo naman kailangan ipagpaneho palagi ang asawa ko. Kailangan lang may standby driver na susundo at maghahatid sa kanya kung sakaling busy ako. About the salary, I will give you double. Lumaki ang ngisi ko dahil sa huling sinabi ni Bossing. Parang doon pa lang nabuo ng araw ko. Tumingin ako sa kotseng kulay pula. Mercedes-Benz ang tatak noon. Bagong-bago at pwede pa akong manalamin. Iba talaga kapag mayaman. Parang laruan lang kung bumili ng sasakyan. Aalis ako ng bansa next week. Kaya ikaw nang bahala sa paghahatid at sundo sa asawa ko. 2 weeks din akong mawawala. Keep her safe, Max. Huwag mainitin ang ulo sa daan at huwag kaskasero. Baka mamaya ipangkarera mo sa daan ang sasakyan. Wika nito kaya napatingin ako sa kanya. Hindi pa naman ako napapaaway sa daan. So, are you telling me that Warren was lying? Sabi niya sa akin, lagi ka raw galit. Ngumuso ako dahil sa sinabi niya. Sa kanya lang, buwisit kasi siya. Ngumisi ito sa akin. Mapang-asar na naman ang mukha niya. Kung hindi ko lang to boss, baka nakatikim na rin siya ng mga ipinatikim ko kay Warren. Kayo na ba? Nanlalaki ang mga mata ko sa tanong niya. Bossing, don't say bad words. Nahihintakot ang saad ko. Hindi ako pumapatol sa gaya niya. Chicks ang aking nais. Maangas sa sagot ko. Nagsalubong bigla ang kiling nito. Hindi mo naman siguro crush ang asawa ko. Slight lang. Pagbibiro ko at pinakita ang daliri kong malapit ng magdikit para ipakitang konti lang. Sige, umuwi ka na. Hahanap na lang ako ng ibang driver. Pagtataboy nito sa akin. Kaya nga ikaw ang kinuha ko para walang pagnanasa sa asawa ko. Mukhang mali pala ako. Bossing naman, joke lang. Hindi ko crush si Miss G. Hindi ko siya agawin sa iyo, no? As if naman kaya mo. Bakit nagagalit ka agad? Bakit sumasagot ka, boss mo ko? Meron tayong freedom of speech, ha? Pangit ng dimple mo, isa lang. Sa'yo nga mukhang tinusok lang ng stick ng barbecue kaya malalim. Ganti ko. Totoo to. Dito nga na inlove ang asawa ko eh. Pagyayabang niya. Napakamot na ako sa likod ng ulo ko. Parang bata kaming nagsasagutan ngayong dalawa. Si Bossing pa naman yung hindi nagpapatalo. Nakakapagtakan, naging may-ari to ng malaking kumpanya. Gayon minsan parang isip bata to na lahat papatulan. Bossing, awat na. Baka gising na si Miss G. Hindi pa yun. Pagod yun. Sagot nito pero nakangisi at ayoko nang magtanong kung bakit. Ngisi pa lang niya, halata na. Siya nga pala, kinuha kita bilang driver ng asawa ko dahil kailangan ko rin ng tao magre-report sa akin. Gusto niyong bantayin ko si Miss G? Not really, pero ayoko may mga asungot na lumalapit sa kanya kaya magiging driver at assistant ka niya. Kaya mo ba? Oo naman, ako pa ba? Good, bukas ka pa naman magsisimula. Pinapunta lang kita dito para alam mo na kung paano magtungo dito at para ipaalam na rin kay George na magiging driver assistant ka niya. Siguraduhin mo lang na maayos ka magtatrabaho. Kapag pumalpa ka, ipapakidnap kita kay Warren. Pagbabanta nito sa akin pero nakangisi naman. Nalukot ang mukha ko. Bakit palagi niyong sinisingit yung best friend ninyong yon? Nginisihan lang ako nito. Sige, pupuntahan ko lang ang asawa ko. Sagot nito at mabilis na tumalikod sa akin na parang walang nangyari. Napailing na lang ako. Mabait naman si Bossing. Patola lang talaga at madaling uminit ang ulo. Di nga ako masyado natatakot sa kanya kahit boss ko siya eh. Ewan ko ba, parang vibes kasi kaming dalawa.
At saka mahilig siyang mang-asar kaya minsan hindi ko masabi kung seryoso ba siya. Naghintay lang akong lumabas silang muli at tinatakpan pa ni Bossing ang mata ni Miss G. Nagulat pa si Miss G na makita niyang kotse. Hindi to makapaniwala nang makita ang sasakyan. Kaso hindi talaga gaya ng iba si Miss G, natatalon sa tuwa dahil may binigay sa kanya na mamahaling sasakyan. Pinagalitan pa niya si boss na bumili ng bagong kotse, gayong hindi raw naman niya kailangan. Pero sa huli wala rin naman siyang nagawa dahil nabili na. Sinabi rin sa kanya ni Bossing na magiging assistant at driver na niya ako. May pagtutol man kay Miss G sa huli, si Bossing pa rin ang nasunod. Mukha kasing independent woman si Miss G, kaya siguro hindi talaga niya kailangan ng assistant at driver. Gusto lang talaga siyang pabantay ni Bossing kaya kinuha niya ako. Niyaya na rin nila ako mag-almusal kaya kahit nahihiya ako nakikain na rin ako. Nagkape lang kasi ako kanina eh. Max, kumain ka lang, huwag kang mahihiya. Wika ni Miss G sa akin. Alam mo, Winston, pwede namang assistant na lang si Max eh. Babae pa rin siya at ang ganda-ganda niya para maging driver ko. Kanina pa nung nasa labas kami, pinupuri niya na ako. Kaso kumontra si Bossing. Ayaw niya nung nagagandan sa akin si Miss G. Mas maganda ka sa kanya, asawa ko. Banat ni Bossing. Huwag mo akong binubola, Winston. Hindi kita binubola, asawa ko. Ganito lang yan. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae. Pero para naman kay Warren, si Max. Muntik na akong mabulunan sa sinabi ni Bossing. Dali-dali namang inabot sa akin ni Miss G ang isang basong tubig. Okay ka lang ba, Max? Opo, pasensya na, sagot ko. Baka naalala ka ni Warren kaya nabilaukan ka. Ani naman ni Bossing. Winston, stop. Huwag mo ka palaging inaasar si Max, baka mapikon yan. Saway ni Miss G sa asawa niya. Mabilis namang nanahimik si Bossing nang sawin siya ni Miss G. Takot sa asawa. Bumabait talaga siya kapag si Miss G na ang nagsalita. Matapos kumain, bumulong sa akin si Bossing nang tumayo si Miss G para may kunin sa ref. Umuwi ka na basta maaga ka bukas. Sunday ngayon, loving day. Pabulong na sad sa akin ni Bossing. Wala ba kayong date ang best friend ko? Na tropa mo rin? Gusto kong maasar sa tanong niya. Talagang inaasar niya ako kay Warren ha? Nang lumingon sa amin si Miss G, umayos ang upo ni Bossing at gumiti ng matamis sa asawa niya. Asawa ko, uuwi na raw si Max kasi may lakad pa siya. Hindi ba, Max? Baling sa akin ni Bossing matapos niyang sabihin kay Miss G na aalis na ako. Pasimple pa niya akong sinipa sa paa nang di agad ako magsalita dahil nakatingin lang ako kay Miss G. Mas gumaganda pa siya lalo kapag nakangiti. Huwag kang tumitig, asawa ko yan. Wika ni Bossing pero hindi bumubukas ang bibig niya. Gustong tumirik ng mata ko sa inis sa boss kong hindi ko maintindihan ang ugali. Maya-maya mga asar, tapos biglang magsaselos, daig pang may saltik. Opo, Miss G, may lakad pa po ako. Babalik na lang po ako maaga bukas. Magsisimba pa po kasi ako ngayon para mabawasan ang mga kasalanan ko. Paalam ko. Sige. Bossing, una na ako. Paalam ko sa boss ko na tumango habang tuwang-tuwang umaalis na ako. Mukhang gusto niyang suluhin ng asawa niya, kaya kulang na lang ipagtabuyan niya ako. Agad naman na akong umalis. Wala talaga akong balak magsimba, pero magsisimba na lang ako dahil wala naman akong gagawin. Matagal na rin akong di nakakapagsimba. Marami na akong dapat ipasalamat sa Panginoon. Nagtungo ako ng simbahan at dumalo ng misa, pero habang nagdarasal ng ama namin at nakataas ang dalawang kamay ko, biglang may lumapit sa tabi ko at tinawakan yon, kaya napalingon ako at nagulat na makitang nakangiting mukha ni Warren. Anong ginagawa niya dito? Paano niya nalaman kung nasan ako? Anong ginagawa mo dito? Bulong ko sa kanya na makaupo na kami. Nagsisimba. May hihilingin kasi ako sa kanya. Sagot nito habang nakatingin sa unahan bago tumingin sa akin. Ngumiti siya. Napalunok ako at mabilis na nag-iwas ang tingin. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko dahil sa pagngiti niya. Hindi pwede to.